ICI or Independent Commission for Infrastructure, isang komisyon na nilikha upang imbestigahan ang katiwalian sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha o flood control, lalong-lalo na sa administrasyon ni Marcos Jr. Trilyon-trilyon ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ito'y itinatag ni Pangulong Marcos Jr. upang tingnan ang mga sinasabing anomalya, magrekomenda ng mga kaso at padaliin ang mga pagbawi ng mga ari-arian na nag-uugnay sa isang iskandalo o korupsyon na kinasasangkutan ng mga pundo para sa pagkontrol sa baha. Nakapagtataka lang, Luzon at Maynila ang maraming issue sa flood control ghost project at substandard. Manila ang binaha na parang swimming pool, pero sa Davao City una nag-imbestiga. Bakit nga ba? Dahil Duterte? Hello nice people! Welcome to our channel, Mami Isa and Isaac Vlog. Ayun, sinuyod na lahat-lahat, papilis, proyekto, audit hanggang huling pako. Resulta, walang ghost project, walang substandard sa Davao City. Ika nga, napagod lang ang mga pabida-bida. Isa sa mga proyekto ang malapit nang matapos, ito ang Bukana Bridge. Almost 94%. Siguro matatapos ito end of this year or first quarter ng 2026. Napakaganda, matibay at pang world class ang dating. May flood control na, may pasyalan pa, may bridge pa, expansion sa coastal road, may seawall. Diba? Sana all. Iba talaga pagtatak Duterte legacy. Ito yung isa sa mga proyekto ng kanyang Bell Project under Congressman Pulong Duterte na binadgetan noong 2020. Kaya siguro maraming MVR na una inggit sa Davao City dahil partida pa, walang budget na binigay ang national under Marcos administration. Dahil alam naman natin na hindi maganda ang samahan ng Marcos at Duterte dahil sa politika. Pero maraming mga proyektong patapos na at gagawin pa. Ibig sabihin, hindi kurakot ang mga Duterte. Kung ano yung binayad ng mga taxpayer ng mga Davaoanyo, binabalik din nila sa mga Davaoanyo sa pamagitan ng mga pang-world class na mga proyekto tulad ng Bukana Bridge, Coastal Road, pasyalan o seawall. Anyways, ang Bukana Bridge, ito yung expansion sa Coastal Road under China construction. Makikita nyo, matibay, pulido, at hindi substandard. Lalong-lalo na walang ghost project dito sa Davao City. Maraming nagtatanong na mga taong bayan kung kailan daw imbestigahan ng ICI ang mga lugar tulad ng Liti at ang Ilocos Norte, na maraming napabalita ang mga ghost project at sira-sirang flood control. Ang Liti ay under ni Romualdez na kamag-anak o pinsan ng ating Pangulong Marcos. Ang Ilocos Norte naman ay under naman ni Sandro Marcos na anak ng ating Pangulong Marcos. Nakapagtataka nga lang kung bakit hanggang ngayon hindi pa naimbestigahan. Pero pag Duterte, imbestigahan agad. Mukha yatang naging selected ang ating Pangulo. Akala ko ba transparent po tayo? Kaya sana po'y maimbestigahan kay kamag-anak man ito, anak man o pinsan, pag-involve sa isang korupsyon, dapat imbestigahan. At sana'y may makulong sa matinding korupsyon sa flood control. Trilyon-trilyon ang nawawala na pera ng kaban ng bayan dahil sa matinding korupsyon. Nandito kami sa taas guys, ito na yung seawall at ang expansion ng coastal road ng Davao City. So ayan, makikita nyo na tinatrabaho pa ito. So tamang-tama matatapos ito end of this year o first quarter sa 2026. Pag
Pag matapos ang proyektong ito, laking tulong din ito sa mga Davaoenos para mabawasan ang traffic dito sa Davao City. Dahil dumadami na rin yung mga turista at gusto nang magsilipatan dito sa Davao City sa kakapumuti namin. Ayan guys. Abanti lang Davao City, abanti lang Davaoenos. Sa kabila ng mga batikot sa mga kalaban sa politika, patuloy sa pag-unlad o paglambo ang Davao City. Kaya naman ang Davao City ngayon, the best city to visit in the Philippines. Ang mga foreign investor, nagsilipatan na. Nandito na sa Davao City dahil tiwala sila sa Duterte legacy. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, baka naman palambing at huwag ding kalimutang i-click ang bell button para lagi kayong updated pag may bago ang aming channel na Mami Iza and Isa Vlog. Tuloy lang sa pag-uswag Davaoenos. Marami pong salamat. God bless Pilipinas. Bye-bye.